Ang lalaking ito ay isa lang karaniwang kargador, pero pinayuko niya ang buong mundo ng mga gangster. Kahit ang mga boss mismo, napayuko niya. Kaya labis ang paggalang ng buong sindikato sa kanya. Nasa akin ang bunso ko, sa ilalim ng pamumuno ni boss. Nang malaman kong pinatay ang kapatid ko ng isang grupo ng mga ulupong, ako mismo ang pumunta sa bangkay niya. Hindi talaga ako naniniwalang ganoon lang iyon kadali. Parang sinasabi sa akin ng tingin ni kuya na hindi ako nagkamali ng kutob. Pagkatapos, basta na lang siyang pumasok sa pribadong silid ng boss ng sindikato. Kinwestiyon niya ang dalawang boss, bakit hindi nila tinupad ang pangako nilang protektahan ng maayos ang kapatid niya. Agad na natahimik ang mga boss at walang lakas ng loob na magsalita. Mukha ng bawat isa, pangit ang timpla. Kaya huli niyang tinanong sa isip niya, Kizen, may itinatago ka pa ba sa akin? Ha? Hindi ito babala lang, pananakot din. Pero nang makita niyang parehong walang masabi ang dalawang boss, yumuko ang lalaki bilang paggalang at dahan-dahan siyang umalis sa pribadong silid. Kung hindi mo naman malalaman ang katotohanan dito, ikaw na lang mismo ang mag-imbestiga. Hindi tumigil sa pag-iisip iyon at nagpunta siya sa presinto, pero ang pulis, na nakatataas ay ayaw siyang ipakita. Ang sabi pa, kung gusto niyang makausap, hintayin na lang daw niya ang paglilitis. Walang duda, lalo lang niyang ininit ang ulo ng lalaki. Simula kailan ka pa naging masunurin sa mga patakaran? Pagkasabi noon, agad na nakaharap ni Kizen ang hamak na bugok na iyon. Pero hindi nagalit si Kizen gaya ng inaakala. Malamig lang niyang tinanong ang bata ng totoo ba iyon. Hindi niya inaasahan na hindi man lang siya pinansin ng bata, wala man lang pagsisisi. Kaya nagsalita si Kizen na hahanapin niya ang mga kaibigan nito. At pagkatapos, hahanapin din niya ang mga magulang nito. Alam ni Kizen na kapag tao ang kalaban, may kahinaan. Nang marinig iyon, agad na natakot ang hamak na bugok at dali-daling hinaranggan si Kizen. Pero ang mga sumunod na sinabi nito ay ikinagulat ng lahat. Kung makita mo ang dalawang miserableng nilalang na iyon na mga magulang ko, pakisabunutan mo sila para sa akin. Pero huwag naman sobra, baka maputol. Noong bata pa ako, iniwan nila ako at ang kapatid ko, tapos tumakbo na lang. Kaya pati ang pagtakbo nila, isinama na rin nila ang matandang iyon. Pero kahit ang malupit na mga salitang iyon ng hamak na bugok, akala nilang astig, binigyan lang si Kizen ng butas para pasukin iyon. At iyon nga ang kapatid na lumaki kasama niya. Dahil dito, kahit ang mapagmataas niyang mukha, ay naglabas ng bakas ng pag-aalala, at mabilis na sinundan ni Kizen ang kapatid nito papunta sa isang internet cafe. Pagdating niya sa harap ng bunso, parang daga mula sa apat na sulok ang mga lumabas na bugok. Pare, noong hinahanap mo ang kapatid ko, ang lakas ng loob mo, ha? Malinaw na naghanda na ang mga batang ito, pero hindi nila nakita ang nakakatakot na kakayahan ni Kizen. Akala nila, kontrolado pa nila ang sitwasyon. Ginamit ng leader ang mga salita para kunin ang atensyon ni Kizen. Habang palihim namang sumusugod ang mga tauhan niya sa gilid. Sino ang mag-aakala na lahat ng iyon ay mababasa ni Kizen, ang bilis niyang lumaban. Sa isang iglap, napaurong niya ang mga bugok sa takot. Ito ang totoong lakas na kinatatakutan ng mga boss ng ilalim ng mundo. Pero ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga basurang ito. Kaya walang awang binali niya ang paa ng leader na iyon. Bagsak na ang lahat sa lupa matapos ang maikling palabas ng lakas na ito. Wala na ring natira sa yabang ng leader. Mabilis niyang sinabi na wala siyang alam, pero ang kasalanan ay kasalanan. Hindi na iyon matatakasan. Isang suntok lang, naramdaman na niya ang halaga ng kayabangan. Pagkatapos, hinuli ni Kizen ang kapatid ng bugok na iyon. Nang ipatugtog ang recording sa tabi ng bugok na iyon. Sa huli, hindi na rin siya nagkubli. Pare, narinig mo na ba ang tungkol sa Murim? Pare, mukhang wala ka talagang alam. Kaya nagsimula siyang magpaliwanag. Isa itong software na paminsan-minsang naglalabas ng ilang misyon. May ilang anak mayamang pamilya na matapos gumawa ng gulo, naglalagay ng pabuya para may mahanap na tatanggap ng sisi. At may mga suwail na kabataan na walang masandalan. Na gaya ng nakasanayan, tumatanggap ng trabaho kapalit ng malaking pera. Nung araw na iyon, habang tumatakas ang bugok na iyon, biglang lumitaw ang pinakamalaking order na nakita nila kailanman. Pumunta iyon sa underground parking para pumatay ng tao. Dahil sa tukso ng pabuya, hindi na napigilan ng mga bugok. Agad nilang nilapitan ng marahas ang kapatid ni Kizen. Malinaw na gustong malaman ni Kisho kung sino ang nagbigay ng misyon. Ang kumpanyang Murim ang naging lugar na kailangan niyang puntahan. At pagdating niya roon, nalaman niyang ang may-ari pala ay isang lalaking nagngangalang Sim Songwon. Sino ang mag-aakala na hindi pala ang may-ari ang taong gusto niyang makaharap? Lumabas ka riyan para maimbestigahan ko ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Pumasok na si Kizen sa estado ng pumapatay na parang Diyos. Mabilis na napunta sa kamay ni Sim Songwon ang telepono niya. Nang marinig niya ang boses ni Kizen, agad siyang nayanig sa takot. Pero ayaw rin niyang basta sumuko, kaya agad siyang nagdagdag ng mga tao sa kumpanya. Gusto niyang ibagsak si Kizen ng tuluyan. Tutal,
Matagal na siyang umalis sa mundong ito, pero naging biktima rin siya. Sino ang mag-aakala na napakalalim pala ng abot ng kakayahan ni Kizen? Lahat ng plano niya ay tiyak na mabibigo pagdating ni Sim Song-won sa kumpanya. Nang makita niyang puro bangkay ang nakahandusay, alam niyang tapos na ang laban. Kaya agad siyang nagbago ng tono at tumigas ang mukha, ngiti habang nagsasalita, lumapit siya kay Kizen. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang kita niya. Kapag humaharap sa mas malakas kaysa sa kanya, gaano man kabigat ang loob niya. Pinipilit pa rin niyang pigilan ang inis niya. Bukod pa roon, talagang maingat si Kizen. Isang malumanay na hampas lang, tapos, mukhang hindi na siya makagalaw sa takot. Kizen, kahit ngayon, maayos pa rin ako. Pero halos walang pinagkaiba noong nandito pa siya. Sinabi nila sa akin na linisin ang lugar na ito. Sabi ko raw, pumunta ako sa silangan. Kaya hindi ako naglakas loob pumunta sa kanluran, malinaw ba? Ang mga salitang iyan ay malinaw na naglantad sa pwesto niya nang hindi niya namamalayan. Isa siyang palamuning buhay na nakaligtas lang sa butas ng karayom ng malalaking tao. Pagkatapos, sinabi ni matandang Siyam na sumusunod lang siya sa utos. Kung talagang gusto niyang patayin si Kishok, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa paglabas para magtrabaho. Pero ang ikinabigla niya, nagtagumpay talaga sila sa bagay na ito. At ayaw ding pahirapan ni Kizen ng isang tagapamagitan na tulad niya. Gusto lang niyang alamin kung sino ang nasa likod nito, kaya matigas ang loob ni Kizen. Napabuntong hininga si matandang Siyam at sinabing si Gujun mo iyon. Anak iyon ng chairman ng Bongsan. Nang malaman ni Kizen ang sagot, hindi na niya pinahirapan pa si matandang Siyam. Pero nang paalis na siya, dahil sa kabaitan ay muli siyang tinawag ni matandang Siyam. Balak mo bang makipagdigmaan mag-isa sa buong Bongsan? Pero ngayon, alam na ng bunso mo kung alin ang tama at alin ang mali. Wala na akong lakas ng loob na makialam pa. Ang gusto ko lang ay bayaran ng tama ang gumawa ng krimen. Kasabay nito, nalaman na rin ni Lian ang katotohanan. Nakipagkita siya ng lihim kay Go Bongsan sa isang bar. Kung tutuusin, siya ang pinakaasahan kong tauhan. Kailangan ko ng paliwanag mula kay Go Bongsan. Dapat sundin ang patakarang itinakda 11 taon na ang nakalipas. Pero binabalaan ni Go Bongsan si Leon, kung gagalawin niya kahit isang hibla ng buhok ng anak niya. Malinaw na handa siyang maglunsad ng digmaan para pagtakpan ang anak niya. Sa mismong oras na iyon, biglang dumating si Kizen. Isang dahilan lang kung bakit siya nandito. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. May itinatago ka pa ba sa akin? Kizen, sabi ni Leon, ang kaso ng bunso mo ay hindi lang problema mo, kundi problema rin ng On. Ako na ang bahala rito ng maayos. Ayusin mo raw, laging bibig mo ang mahilig magsabi ng ayon sa patakaran. Nagalit si Go Bongsan, at sinabing umalis ka na raw sa mundong ito ng mga gangster. Lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo. Naunawaan ni Kizen ang pahiwatig ni Go Bongsan, kaya agad niyang sinabi kay Go Bongsan na wala na itong kailangang gawin. Tumabi ka lang at panoorin mo. Maliwanag, nagpa siya si Kizen na siya na mismo ang gagantay. Pero bilang ama, paano makatingin lang si Go Bongsan nang walang ginagawa? Kaya ginamit niya ang hotel na Dakero bilang lugar ng transaksyon. Hiniling niya kay Lian na huwag makialam sa usaping ito, at sobrang tindi ng tukso ng pakinabang. Agad na nag-utos si Lian na walang gagantay, at sinabi pa niya kay Anba na ang pakinabang at pinsala ay dapat timbangin ng maigi. Pero lahat ng usapan nila ay narinig ng anak nila. Si Lee ay nakikinig pala. Ayaw ni Lian na madawit siya sa sindikato. Pinagsikapan niyang maging isang paiskal. Pero hindi niya akalaing ang unang atas niya ay mag-imbestiga sa On. Para patunayan ang katapatan niya sa organisasyon. At hindi rin niya binaygo ang inaasahan nila, dahil lagi niyang binabantayan ang bawat kilos ng lahat. Sa mismong oras na iyon, nakita niyang dumating ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Kishok. Gusto ni Anba na hikayatin ng boss na mag-higanti para kay Kishok. Pero paano niya malalaman na matagal nang nakapagpasya ang boss? Akala niya si Anba ang humaharang at ayaw nang maglunsad ng laban. Buti na lang, biglang nagpakita ang anak ni Leon at napigilan ang sigalot na ito. Pero bago umalis, bumawi pa siya ng tanong. Talaga bang hindi ninyo nararamdaman ang pinsalang dulot nito, Anba? Dahil dito, may isang bagay na napagtanto ni Anba. At matapos umalis, hinanap na siya ng pinagkakatiwalaang tao at nagtungo kay Kizen. Kung hindi sasama sa pagganti ang organisasyon, gusto niyang sumama na lang kay Kizen. Nang makita ni Kizen ang matigas niyang loob, binigyan niya ito ng maliit na atas. Pumunta sa Murem at hanapin ang kinaroroonan ng anak ng amo nila. Sa buong internet, at di nagtagal, may isang delivery rider na nakakita ng bakas niya. Nang malaman ng impormasyon, agad tumawag ang pinagkakatiwalaang tao kay Kizen. Hanapin mo siya. Ikaw ang pinakamalakas na kamao sa mundo ng sindikato. Sa bawat labang mag-isa laban sa karibal na gang, ilang segundo lang ay kaya mong ibagsak ang kalaban. Mabigat ang dating mo, kaya pati kalaban ay hindi makakakilos. Kahit may isa pang sumama, pero noong akala nila hawak na nila ang panalo. Isang tahimik na lalaki ang lumabas mula sa likuran.
Agad umasa ang mga nakatipong boss. Nasa labirin niya ang kumpiyansang ngiti. Totoo nga, pagsisimula pa lang ng laban, hindi binaygo ni Kizen ang inaasahan at napigilan niya ang suntok. Kaya pa niyang makipagsabayan ng pantay sa kalaban. Pero nang masukat na niya ang tunay na lakas ng kalaban, pinakawalan ni Kizen ang dalawang malalakas na suntok. Agad nitong pinabagsak ang mukhang peklat na lalaki. Pero hindi pa siya kailanman natalo. Paano siya basta sisuko? Pero nang umatake siyang muli, sinabayan siya ni Kizen ng mas matinding lakas. Madali siyang naihagis palayo ng ilang metro, at hindi rin siya binigyan ni Kizen ng pagkakataong makatayo. Sa huli, matapos ang one-on-one na labanan, lahat ng boss ay tumingin kay Kizen na may paghanga. Hindi nila inakalang ito pala ang unang hakbang niya tungo sa pagiging alamat. Dahil sa tuloy-tuloy na pagpapalawak ni Kizen, mabilis silang nakaengkwentro ng gang sa Busan. Ito ang pinakamalaking gang sa lugar, at mas masahol pa, lahat ng tauhan ng gang ay nakubkob ng gang sa Busan sa hotel. Maliwanag na balak nilang ubusin ang lahat. Walang awa silang umatake kahit ubos na ang mga tauhan sa depensa. Pero hindi pa rin nila natalo ang kalaban, dahil handa na ito. Nang mukhang mauubos na silang lahat, sino ang mag-aakalang biglang dumating si Kizen? Sa malamig at walang pakundangan na lakas ni Kizen, naglatag siya ng isang madugong landas. Kapag nakita ka ng mga boss, puro paghanga lang ang nasa mga mata nila. Pero kasabay noon, naiintindihan din nila na kahit sino pa ang kalaban. Ilan man sila, basta nandyan si Kizen, madaling maayos ang lahat. Pero nagkamali si Kizen sa isang bagay. Nadamay niya pati ang kapatid niyang si Kishok sa mundong itim. Mula noon, ang dalawang boss na diretsyo niyang sinusunod ay sina Lian at Gubongsan. Klarong umangat ang pwesto niya sa gang. May bulong pa nga na siya ang susunod na pinuno. Balak pa raw niyang ipamana ang kumpanya sa dalawa. Hindi sa sarili niyang anak, kundi sa dalawang iyon. Kahit noong una ay parang hindi pinapansin ng sariling anak, pero kapag kumalat ang chismis, doon sisimulan ang pagdududa. Siguradong gusto ni Ginoong Go na alisin tayo sa daan. Oo, sa tingin ko kailangan nating umamin ng buo sa dalawa. Saka lang ako magkakaroon ng buhay na pwede nilang paniwalaan. Maging si Matandang Siyam, naglabas pa ng recording bilang ebidensya. Panahong wala pa ang teknolohiyang pangkopya. Agad na nagduda ang dalawa sa tinig na iyon, para bang may balak ng pumatay. Alam din ng nagbabantay sa labas na si Kishok ang lahat. Kinabukasan, si Ginoong Go ay naipit sa isang kaso ng pagpaslang. At ang pangunahing salarin ay ang kapatid ni Kizen na si Kishok. Nang mabalitaan ni Boss Go na inilunsad ang paghuli kina Lian at Gubongsan, agad silang dinala sa harap niya. Sabi ni Ginoong Go, talagang wala raw siyang kinalaman doon. Habang pinapuna ni Gubongsan si Lian, si Kizen na tapat na kapatid at pinakamatiisin sa kanila. Lumabas na sa pintuan at anako ang kaso ng pagpatay kay Ginoong Go para sa kapatid niya. Pero ang numero 1 nilang mandirigma, si Boss Lee, ay ayaw maniwalang siya ang gumawa noon. Hindi ikaw ang pumatay sa anak ng chairman, tama. Ano bang mahalaga roon, kung sa huli ikaw pa rin mag-isa ang nagligtas kina Lian at Gubongsan? Hindi iyon inasahan ni Chairman Go kahit sa loob lang ng isang araw. Gumuho ang imperyo niya sa ilalim ng mundo. At para hindi na maulit ang ganitong trahedya, nagtakda sina Lian at Gubongsan ng bagong mga patakaran. Sino mang magpasimula ng gulo, may kapalit. Kaya si Kizen, napasa ng lahat, ang naging sakripisyo sa labanang ito sa loob ng pamilya. Pero kung iisipin na siya ang nagligtas kina Lian at Gubongsan, ang nakuha lang niya ay putol na litid sa binti at pagpapaalis sa gang. Mula noon, hindi na siya bumalik sa gulo ng kalsada at naging trabahador na lang sa pagbubuhat ng bato sa bundok. At ang namuno sa buong laro, sina Lian at Gubongsan. Sa paglipas ng ilang dekada, naging dalawang pinakamalakas na gang sa lugar. Si Kishok, matapos malunod sa buhay gang, hindi lang naging pangalawang tao, kundi siya rin ang itinalagang tagapagmana ni Lian. Palaging hiwalay ang dalawang gang, parang tubig ng ilog at tubig ng balon. Hanggang isang araw, ang hepe ng opisina ng Bongsan, dahil sa banggaan nila ng binatang si Gujunmo ng Bongsan. Agad na ipinakuha ni Hasang ang isang dayuhang asasin para barilin siya. Pasensya na, binata Go. Nagbayad siya para ipapatay ka. Kasama ako sa panig ng Bongsan, at mabilis na nakarating ang balita kay Gubongsan. Nag-alala siya na kapag siya mismo ang kumilos, mapapahiya ang anak niya. Kaya ginamit niya ang lupang pangnegosyo kapalit ng tulong ng dating kaibigang si Lian, at ipinadaan sa mga dayuhan ang pera. Sa huli, dahil sa sariling interes, si Kishok ang pinag-asikaso niya sa lahat. Si Kishok, na pinakakatiwalaan niya, ay pinakalma pa niya at sinabing huwag nang isipin ang pagtalikod sa gang at pagbago ng buhay. Ang mundong ito, maaga o huli, mapupunta rin sa kamay mo. Pagkatapos, dinala ni Kishok ang mga tapat niyang tao sa teritoryo ni Gujunmo. Malamig niyang sinabi sa dalawang mamamatay tao na kailangan nilang lumikas sa loob ng 3 araw. Kung hindi, siya mismo ang haharap dito, at iyon na ang huling babala. Sino ba ang mag-aakalang hindi alam ng batang bugok na iyon?
At gusto pa niyang gamitin ang Bongsan para gipitin si Kishok. Kaya napilitan si Kishok na sabihin, utos iyon ng ama niya. At tinuruan niya ito ng leksyon sa pagiging lalaki ng tunay na boss. Kung may masamang gagawin, mas mabuting huwag nang pasukin mula sa umpisa. Mas mabuti na rin iyon para sa iyo. Ang kalaban mo ay isang mayabang na anak ng mayaman at makapangyarihan. Sa paningin niya, ang tunay na lakas lang ang katotohanan. Kaya kinutya niya si Kishok, na noong panahong iyon, ang kuya niya, si Kizen, ay wala ring ginawang tama. Pero sa huli, ama pa rin niya ang chairman line na mapagbigay. Bintilang niya ang pinutol, hindi ang buhay ng magkapatid. Kaya dapat pa nga kaming pasalamatan ninyo. Malinaw na ang batang ito ay hindi alam ang totoo. At ang panggagaya pa niya sa lakad ni Kizen ang lalong nagpasabog ng galit ni Kishok. Sa puso mo, ang kuya mo ang hindi pwedeng bastyusin. Kailangan mong turuan ng leksyon ang binatang Go, Nam Director. Kung mabuti man ang ginagawa ng iba o hindi, wala kang pakialam doon. Matapos niyang pag-alitan si Binatang Go, tumalikod na siya at umalis. Pero lalo lang nitong ikinagalit si Binatang Go. Ang batang hindi pa nakakatikim ng tunay na buhay, iyon ang pinakadelikadong uri. Kasi ang may edad, laging nag-iisip ng magiging kapalit. Pero ang padalos-dalos, kahit anong gawin, hindi na inaalala ang kahihinatnan. Gabi noon, nang umuwi si Kishok, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa parking area. Nang lumapit siya para silipin, isang pasang gala pala. Habang naaawa siya sa munting pusa, biglang may kutsilyong daga na sumulpot at umatake mula sa likuran. Buti na lang mahusay ang bodyguard niya. Hindi siya nasugatan kahit kaunti ng nakamaskarang iyon. At sa sandaling iyon, nahulaan na ni Kishok na gawa iyon ni Binatang Go. Ang batang ito, hindi alam ang laki ng mundo. Pero hindi niya alam na ang ipinadalang kontrabidang iyon ay hindi lang iisang nakamaskara. Pero sobrang hina ng batang iyon, kaya masasabi ring si Kishok, ang matagal nang nasa ilalim ng mundo ng sindikato, ay sobrang lakas. Ni konting pagod, wala. Nalupig niya ang buong grupo ng mga bata, pero ang kabutihang loob sa puso niya ang pumihil sa kanya na patayin ang mga bata. Dahil nakasalalay lang siya sa panlabas na anyo para humusga. Mga kawawang nilalang lang sila na walang magulang na gamabay. Pero pagtalikod mo pa lang, lumantad agad ang tunay nilang kulay nang hindi mo namamalayan. Sinaksak ka nila sa likod ng buong lakas. Malinaw na minamaliit mo ang kadiliman ng tao, at minamaliit mo rin ang matinding balak ni Gujun mo na patayin ka. Pagkatapos saksakin si Kishok, nagsimulang imbestigahan ni Kizen ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. At mabilis niyang natuklasan na gawa ito ng anak ni Gubongsan. Nagalit ng husto si Gubongsan nang makarating sa kanya ang balitang ito. Kaya agad niyang sinermonan ng suwail na anak na iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Gujun mo na kung gusto niyang mabuhay, dapat marunong siyang magtago, huwag magpakita ng mukha. Sino ba namang aakalain, pagkatalikod niya ay nasa lansangan na pala at nakikipagtuwa ang parang walang bukas. Kaya mabilis na nakakuha ng lead si Kizen. Pumunta siya sa ibabang palapag ng hotel, kung saan madali niyang napabagsak ang mga gwardya, at nalaman mula sa isang manager ang gusto niyang malaman. Dinala niya si Gujun mo palabas dito, pero 2 hakbang pa lang ang layo niya nang salubungin siya ni Kizen at doon na siya pinabagsak. Pero sino ba ang mag-aakala na si Gujun mo ay patagoring may kinakasang mga tao? Lumalabas pa nga at kusa siyang nanatili para manood ng laban, at ito ang nagpagiling sa gulat kay Manager Kim sa tabi niya. Tunay ngang napakalakas na mga tauhan ni Kizen. 3 suntok at 2 sipa lang, nabuwal na ang mga hampas lupa. Pagkatapos, tuwid siyang naglakad papunta kay Gujun mo. Sino ba ang mag-aakala na haharangean pa siya ni Manager Kim at magsusumamo na itigil na niya iyon dahil may hiya pa raw siya? Akala mo ba, kapatid mo pa pala ang tanging pag-asa mo? Hindi na kayang ayusin ang alitang ito, at nang maramdaman ni Gojun mo ang lakas ng suntok ni Kizen. Sa kauna-unahang pagkakataon, naamoy din ni Gojun mo ang amoy ng takot. Nang makita niyang malapit na siyang mamatay, sino ba ang mag-aakala na biglang sumulpot ang numero 1 tauhan ng Bongsan? Sinamantala ni Manager Kim ang pagkakataong iyon para hilahin si Gojun mo. Umalis siya sa lugar at iniwan ang numero 1 estratehiya para humarap kay Kizen. Bumangon ka na, bilis. Pero kahit anong pilit ng taong iyon, hindi pa rin niya nagawang mapahamak si Kizen kahit kaunti. Sa huli, si Kizen pa rin. Ang direktang pumaloob at nagpapalipad sa lalaki ilang metro ang layo. Pero kahit napanalunan niya ang laban, pinakawalan pa rin niya si Gujun mo. Nang makarating ang balitang ito kay Gubongsan, agad niyang inutusan si Manager Kim. Pinalipat niya ang anak niya sa isang lihim na lungga sa gitna ng gubat para maprotektahan ito. Pero paano niya mapapatahimik ang suwail niyang anak? Kaya pinaiwan ni Manager Kim para lubos na maunawaan nito ang bigat ng sitwasyon. Ikinwento niya rito ang nakaraan ni Kizen, pero wala ni bahid ng interes si Gujun mo. Sa halip, naghahanap pa siya ng paraan para makatakas. Sa huli, matapos ang sunod-sunod na walang saysay na pagtatangka, natauhan din siya. Kung si Kizen ang ugat ng problema, di ba ang tamang gawin ay bunutin ang ugat?
May kasing halagang 1 bilyon won na nakataya sa isip niya. Ang lahat ay kayang ayusin sa pera. Masayang tinanggap ng 2 dayuhan ang misyon. Malinaw na hindi pa nila alam kung gaano kitakat si Kizen. Pagkatapos, tinawagan niya si Manager Kim at ginamit ang buhay ng pamilya nito para takutin siya. Sinabi niyang akitin niya si Kizen papunta sa 2 dayuhan. Wala na siyang ibang magagawa kundi sumunod. Pagkatapos makipagkita sa dating kaibigan ni Kizen sa labas, binalikan niya ang mga araw na kasama siya sa mga laban para sa tuktok. Sinabi rin niyang minamaliit niya ang ginawa ni Gu Junmo. At sinabi niya kay Kizen ang kinaroroonan niya, sabing nagtatago roon si Gu Junmo. Dahil sa matagal na pagkakaibigan at tiwala, hindi man lang nagduda si Kizen. At dumiretso siya sa address na nasa mensahe. Ang marahas na paggamit ng patalim ng 2 lalaki ay para lang sa isang layunin, ang kitlin ang buhay niya. Pero si Kizen, ilang taon nang lumulubog at lumulutang sa ilalim ng mundo. Anong tagpo pa ba ang hindi niya nakita? Kahit isang pirasong ladrilyo, mapapansin niya sa tabi. Ang pag-atake ng diretso sa ulo ng kalbong lalaki ay ibig sabihin, nagsimula na talaga ang kontra niya. Tama nga, unti-unting hindi na nila napipigilan ang sitwasyon, kaya tanging tanggapin na lang ang mga tama. Marahil ngayon lang nila naunawaan ang halaga ng 1 bilyon won. Binili ni Won ang buhay ng isang tao, tapos si Kizen ay kumuha ng plastik na takip sa tabi at ibinabalot sa ulo ng maikling buhok na lalaki. Balak sana niyang tapusin ang laban sa paraang iyon, pero nahanap ng kalbong lalaki ang sandata sa lupa. Mabilis niya iyong iniundayog kay Kizen. Sino ba ang mag-aakala na iikot si Kizen? At sa isang saksak, nataman pa ang sarili niyang kapatid. Alam ng kalbong lalaki na hindi pa tapos ang kalaban at gusto lang nitong tumakas dito. Pero hindi kailanman binigyan ni Kizen ng daan para mabuhay. Ang taong gumagamit ng patalim ang siyang mamamatay sa patalim. Pagkatapos ng lahat, tinawagan niya si Gu Junmo. Akala niya tapos na ang misyon nang marinig niya ang tawag mula sa mamamatay tao niya. Tapos na ang misyon, asan ka na ba? At pupunta ako riyan para kitain ka at tumakas mula sa habulan ni Kejun. Nagbayad si Gu Junmo ng 1 bilyon para ipatawag siya pabalik. Isang kampyon sa boxing ang tinanggalan ng titulo dahil sa doping. Pagkatapos, sa paggabay niya, nakatakas si Gu Junmo mula sa lihim na lungga sa bundok. Nang malaman ni Manager Kim ang lahat, huli na ang lahat. Sino ba ang mag-aakala na sa sumunod na sandali, si Gu Junmo pa ang kusang tatawag? Hindi pa rin alam ni Nam Kizen kung saan siya matatagpuan. Para matunton siya ni Manager Kim, ibinunyag nito ang dating kaibigan nila ni Kizen. Pero malas, sakto namang narinig niya ang sabi nitong pupunta raw siya para maghain ng imbitasyon. Inayos ni Leon ang lahat ayon sa sariling patakaran niya. Wala siyang alinlangan at agad niyang nasagi ang puso nito. Direkta niyang pinukpok ng baseball bat ang lalaki. Talagang baliw ang taong iyon, kahit si Manager Kim ay dumating lang sa oras para pigilan ang karahasan niya. Pero huli na ang lahat. Nang makita niyang bumagsak ang matagal na niyang kaibigan, nawalan din ng tuluyan ng kontrol si Manager Kim. Sabi ko na tigilan mo na, sabi ko na, ako na ang bahala sa problemang ito. Bakit hindi ka nakikinig? Bitaw na, sabi ko bitaw na. Lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Manager Kim kay Go Junmo, kaya agad niyang sinenyasan ang katabi. Pagkatapos, malakas siyang inihagis ni Manager Kim sa lupa, at ang biglaang paglaban niya sa kanya, ay malinaw na pagtataksil. Ikaw na traidor, walang hiya kang kumakain ng biyaya at sumasaksak sa likod. Alam mo ba kung bakit nawala siya at hindi dahil may utang na loob siya sa iyo? Ang walang hiyang iyon, sinakal ako kahit may kamay na akong natamo mula kay Go, at halos mabaliw na siya sa galit. Pero si Director Kim, hindi rin siya nakaligtas, tapos tinawagan niya si Kizen. Sinabi niya sa iyo na namatay ang mga kaibigan mo dahil sa iyo. Umabot sa puntong ang kayabangan niya ay nakakapagpainit ng dugo ng kahit sino. Pero ang pinakabaliw ay diretsahan niyang sinabi kay Kizen. Alam niya ang kuta sa loob ng kabundukan noon pa, dahil kapatid niya ang nasa loob. Pagkatapos, ang mga kaibigan niya at si Go ay bumalik sa lihim na kublihan sa kabundukan na walang nibahid ng takot. Sapagkat sa pagkakataong ito, ang bodyguard niya ay ang kampyon mismo. Inimbitahan kanya sa halagang 1 bilyon, para siguradong panalo. Inimbita rin niya ang lahat ng batang mandirigma ng pangkat bongsan. Basta mapatay lang si Kizen ngayon, mula ngayon magiging tauhan niya silang lahat. Parang walang katapusang yaman at karangyan ang naghihintay, pero iisa lang ang hiling niya. Gusto niyang mabuhay si Kizen, at siya mismo ang lalasap ng paghihiganti. Kasabay noon, hindi rin naman bakante ang ama niyang si Gubongsan. Para burahin ang mga latak ng tuluyan, gusto niyang utusan ng pinakamatandang mamamatay tao sa sindikato. Pero sino mag-aakalang nang marinig ng asasin na si Kizen ng pangalan, bigla nitong sinabing hindi niya kaya. Ngunit bago siya umalis, muling ipinaalala niya kay Gubongsan. Paano mapapatay ng ulupong na iyon si Kishok? Biglang natauhan si Gubongsan nang marinig iyon. Pumunta siya sa pulis na humahawak sa kaso ni Kishok, at doon, isang malaking sabwatan ang nabunyag sa harap ng kanyang mga mata.
Nabasa ko na ang ulat tungkol sa kaso ni Nam Kishok, Hepe Han. Ikaw ang unang dumating sa pinangyarihan, tama ba? Sa karanasan mo, siguradong hindi iyon basta pagkakataon lang ng maunang madiskubre habang nagpapatrolya. At wala ring ibang nagsumbong sa iyo, alam mo na agad ang kaso noon pa, tama, si Nam Kishok ang nakatoka roon. Umabot na sa puntong napilitan ng pulis na umamin. Sinabi niya kay Gubong San na may ibang kasabwat talaga. Noong araw na iyon, matapos tumakas ang salarin na sumaksak kay Kishok, nagtakbuhan na ang lahat sa takot. Pero pag-uwi pa lang ni Kishok, biglang sumulpot ang isang lalaking nakaitim. At mahusay ang taong iyon, hindi may kukumpara sa mga basagulero lang sa kanto. Sa huli, si Kishok na sugatan ay sinaksak pa sa leeg ng mamamatay tao. Wala na siyang pag-asang mabuhay, at noon naman ay naghihintay sa labas ang pulis. Agad niyang sinunod ang utos at pumasok sa garahe para burahin ang mga bakas. Nilinis niya ng husto ang ebidensya ng mamamatay tao, pati ang itim na damit at mga gamit na may bahid ng krimen, para kay Gubong San. Pero hindi alam ni Gubong San na sa oras na iyon niya lang nalaman ang balita, huli na ang lahat. Dumating na si Kizen sa labas ng kuta sa kabundukan. Hindi siya nagmadali sa pagsuot ng guwantes. Pagkatapos, hinawakan niya ang pang-baseball na dati niyang gamit sa mga labanan. Abalang nanunood si Go sa monitor room at ni hindi niya napansin ang nakakatakot na presensya ng lalaking ito. Huwag kang masyadong kabahan. Larong gusto mo lang ito, enjoy lang. Ito ang pinakamatigas na taong naranasan ko. Isang mabigat na pang-baseball lang ang sandata niya. Pero naglakas loob siyang sumugod mag-isa sa kuta na puno ng mga tao. Sa mundo ng underworld, may pagsisisi pa ba? Sa linyang iyon, natawa ang mga tao sa ilalim. Akala nila si Raulo na ang matandang iyon. Ano ba ang sinasabi niya? Sa bigat ng pang-baseball na iyon, wasak ang buong grupo ng mga gangster. Sa kasiksikan pa ang lugar na ito. Talagang ito ang perpektong lugar para ipakita mo ang tunay mong lakas. Pero nang makita nilang ganoon kat-indi si Kizen, wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Ngunit ngayon, ang lalaking kalbo sa gitna ng tao ay nag-aagawan pa sa papuri. Una niyang niyakap ng mahigpit si Kizen, tapos malakas niya itong ibinangga sa pader. Ano pa ang hinihintay ninyo? Hindi niyo ba nakita? Tapos na siya magsalita. Nang sumugod ang mga tauhan, agad silang pinaghahampas hanggang mabasag ang ulo at damyugo. At pinalaya rin niya ang sarili mula sa pagkakapisil ni Kizen gamit ang pang-baseball. Ang plano niyang kumita ng papuri, gumuho rin ng tuluyan. Sobrang bigat ng presensya ni Kizen, isang tingin lang niya, napaurong na ang mga gangster. Para bang sinasabi niya sa lahat na ang humaharang sa daan ay madudurog sa palo. At si Go ay nakamasid lang mula sa surveillance room. Nataranta rin siya at agad na nag-utos sa lahat na lumusab at pumatay. Hindi na kailangan pang dalhin siya sa harap, pero mukhang kahit ang mga alipors ay walang magawa, hanggang sa may isang malaking lalaki na biglang sumulpot mula sa karamihan. Doon lang naging interesante ang laban na ito. Halos mapatombo pa si Kizen ng lalaking ito. Buti na lang at maya-maya ay natauhan siya at ang malaking tao. Nakaya siyang saksakin at ibagsak mismo sa pader. Kinuha pa niya ang palakol na hawak nito. Sino ang mag-aakalang ito ang pinakamasamang desisyon na nagawa niya? Kahit may lamang siya sa lakas, sa sandatang malamig, dagdag lang iyon sa sakit. Hoy, kaibigan, kung bibitaw ka, bitawan mo na ngayon. Para sa ilang daan lang, itataya mo pa ang buhay mo. At ang brutal na paraan ng pakikipaglaban na ito ang nagpasindak sa mga tauhan, isa-isa silang tumakbo palabas. Hindi na niya itinaya ang buhay niya para kay Gugu Amo. Pagkatapos nyun, tumingin si Kizen sa camera ng surveillance. Parang binabalaan niya si Gugu Amo na siya naman ang susunod. Sa mga mata ni Gugu Amo, wala nang natitirang liwanag. Hindi ko alam kung nagsisisi na ba siya sa kayabangan niya ngayon. Buti na lang, sa tabi niya ay naroon ang kampyon na si Waseji Quien. Sinabi niyang huwag muna siyang padalos-dalos. Mukhang kailangan pa nating makipagtawaran ulit sa halagang 2 bilyon. Hoy, anong biro iyan? Biro ba? Tinaasan mo pa ang presyo sa gitna ng laban. Lahat ay may inis, pero ngayon wala nang ibang pagpipilian si Gugu Amo. Kailangan na lang niyang lunukin ang hiya niya, at mabilis pa. Sa lakas ni Kizen, lahat ng tauhan niya ay napabagsak niya. Hindi niya alam na ang kinalagkad na bakal na paa ay tuluyang dumiretso sa harap ni Gugu Amo. Pero ngayon, ang haharap sa kanya ay ang lalaking minsang nagkampyon bilang kampyon ng buong lalawigan. Talagang hindi dapat minamaliit ang lalaking ito. Sa isang iglap, muli niyang pinahirapan si Kizen hanggang wala nang maipantapat. Agad na natuwa si Gulap at naglakas loob pang inisin si Kizen Nam Kijun. Hihintayin kita riyan ha. Talagang ang inaapi ang mahina, takot sa malalakas, pero sa harap ng dating kampyon, ang lakas ng loob. Mukhang ubos na talaga ang lakas ng lalaking ito sa edad na ganyan. Sa huli, si boxing champion ang siyang direktang bumuhay kay Kizen. Uminag ng 2 beses sa ere at malakas na bumagsak sa salaming mesa. Nang makita niyang wala ka ng laban, muling nagpasimula si Gulap na manukso. Palabasin mo lang na ang bunso mo ang totoong naghanap ng mamamatay sa kanya.
Ang sino mang naglaro na ng game, alam na kapag iniinsulto ka ng kalaban, umiinit ang ulo. Biglang tataas ang lakas ng pakikipaglaban mo, at hindi rin iba si Kizen. Kumuha siya ng basag na piraso ng salamin dahil nagkamali si boxing champion ng pagbantay. Direktang tinapos ang laban na ito dahil malubha ang sugat sa mata ng boxer. Unti-unti ring lumalabo ang paningin niya. Sa madaling sabi, naging sandata ito ng galit ni Kizen. Sa huli, isang matibay na yakap ang tuluyang tumapos sa kanya. Pagkatapos noon, pasuray-suray siyang umakyat sa itaas at sigulap. Natakot siya ng husto at dali-daling tumakbo papasok sa kwarto para kumuha ng baril. Sobrang tensyon yata, dahil ang unang putok ay lumihis ng hindi kapani-paniwala. Nasayang ang tanging pagkakataong iyon nang maipaloob ni Kizen ang baril sa isang hagis. Naging laruan na siya ni Kizen. Marahil pakiramdam niya, sobra nang madali kung papatayin siya agad. Binugbog niya ng baston ang mga braso at paa nito, dahil sa kayabangan niya kaya siya nalagot. Pagkaraan ng maraming palo, sa isang hagupit ni Kizen ay bumagsak siya sa sahig. Natapos na nigo ang buhay na ito ng krimen, pero sino ang makapaghuhula sa sandaling iyon? Tumawag muli si Gu Bongsan kay Kizen at sinabing hindi si Junmo ang pumatay sa bunso mo. Hindi si Gu Junmo ang pumatay sa bunso mo. Naisagawa na ang pagharang kay Gu Junmo ayon sa mga patakaran. Kapag may taong gustong pumatay sa iyo, kahit buong talino mo pang ituon, wala ring saysay. At ang lalaking ito, habang nagmamaneho, bahagyang nagalak pakiramdam. Hindi niya napansin na may sasakyang rumaragasa sa harap niya, lalo pa at naghihintay pa roon ang mga tauhan para masigurong natapos na ang lalaki. Matagal nang nakatayo sa tulay ng pagmamasid ang mamamatay tao. Pagkatapos ay tinawagan niya ang taong pinagkatiwalaan niya para magsumbong. Napatay na si Kizen kinabukasan, at nakita ng pulis ang bumagsak na kotse. Pero hindi pa rin nila makita si Kizen. Nang aatras na sila, bigla silang pinatawag ng hepe. Nag-utos ang nakatataas na kailangang matagpuan ang bangkay ni Kizen. Sino ang mag-aakala na si Kizen, na akala ng lahat ay patay na, ay may iligtas pala ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pagkagising niya, ang una niyang ginawa ay pumunta sa teritoryo ni Matandang Siyam. Gusto niyang malaman kung sino ang gustong pumatay sa kanya, pero sa pagkakataong ito, totoo ngang walang alam si Matandang Siyam. Talagang wala akong alam. Imbestigahan mo, huwag mo akong hingan ng awa, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Alam ni Matandang Siyam na hindi nagbibiro si Kizen. Ang tulad namin, utos lang ang kayang sundin. Kasabay noon, mabilis ding nakarating kay Lion ang balita tungkol sa nangyari kay Kizen. Agad na nagtanong si Anba kung kailangan bang imbestigahan. Biglang tumunog ang telepono ni Gu Bongsan. Nang magkaharap sila, tuwirang sinabi ni Gu Bongsan na pinasugod niya si Ginoong Kim para ipapatay si Kizen. Noong una, ayaw niyang palakihin ang usapan, pero nang marinig niyang naipasa na ang kaso sa anak niya, hindi na niya nakontrol ang galit. Hindi na niya napigilan ang bugso ng galit sa dibdib niya. Pero ang pinakagulat niya, ang ibinigay niya kay Leon ay simula pa lang. Kasunod noon, inilabas niya ang isang resibo. Nakalagay roon ang pinagmulan ng suhol ng pinuno ng Hanan. Sa investigasyon ni Gu Bongsan, natuklas ang isa itong peking kumpanya na sakop ng ON. Doon agad na naintindihan ni Gu Bongsan ang buong sitwasyon. Mula pa sa simula, hindi talaga niya balak ibigay ang kumpanya kay Nam. Kisip ang pinabagsak niya, tapos ipinasa ang sisi sa anak ko. Pagkatapos, pinatay ulit ni Nam Kajun ang anak ko. Sa huli, pinatay mo rin si Nam. Iniwan mo lahat sa mahal mong anak na Paiskal, ha? Agad itong ikinabigla ni Leon at sinabi niyang parabang nagsusulat siya ng nobela. Pero dahil patay na ang anak ni Gu Bongsan, wala na siyang mawawala. Pinagtibay na ni Leon na pinaplano niya siyang ipahamak, kaya agad nagdeklara ang Bongsan at ON. Opisyal nang nagdeklara ng digmaan. Para hindi siya masakmal, agad na tinipon ni Leon ang mga tao. Pero may pumili ng kapayapaan, at may pumili ng gyera. Sa isang iglap, nalagay din sa alanganin si Leon. Sa kabilang panig, matagal nang naghihintay ang mga tauhan ni Gu Bongsan sa silid pulungan para sa kanyang utos. Pero hindi nila akalaing ang taong darating ay utos ng pagsalakay mula sa Paiskal. Ito ay utos ng pagsalakay para sa kasong karahasan at pang-uudyok ng pagpatay. Maghintay muna kayo hanggang sa dumating ang mga detalye, saka na tayo mag-usap. Sana makipagtulungan ang lahat, para matapos ito ng mabilis. Ang balitang inaresto ang mga opisyal ay nakarating na kay Gu Bongsan. Dahil dito, mas lalo niyang kinamuhian si Leon hanggang buto. Gayunman, mahalaga rin sa sistema ng Paiskal ang anak niya. O baka naman, planado na pala niya ang lahat mula pa noon. Malinaw na sa unang tunggalian pa lang, talo na si Gu Bongsan sa kilos. Tagumpay na todo ang biglaang aksyon ng panig ng Paiskal. Pero dahil naaga pa ni Abogado Lai, may naipit bago ang oras. Ang natira na lang ay ang lumang lobo na si Gu Bongsan. Lalo itong ikinagalit ng nakatataas na nakasalamin. Akala niya, si Leon ang nag-utos kay Abogado Lai na mauna. Para lang mabigyan ng natitira pang daan si Gu Bongsan.
Ang katapatan, kapag walang taning, ay lubos na kawalan ng katapatan. Maaaring pilitin ng nakatataas si Abogado Lai na habarin ang unipormeng ito. Madaling magbago ang loob sa madugong mundo ng sindikato, mahirap nang bumalik. Hindi ba dati, sinabi mo sa akin na patunayan ko kung saan talaga ako papanig? Ito na mismo ang sagot ko, nakatataas. Napatigil siya sa mga sinabi ng batang iyon, nang makita niya ang susunod na search warrant mo. Ang target ay ang ama mo, at noong oras na iyon, nakaramdam din ng panganib si Leon. Dumating siya sa art room para hanapin si Ginoong Kim, dahil alam niyang siya ang pwedeng kumontrol sa pera ng kumpanya. At pwede ring magpasunod sa director ng board, isa lang ang ganyang tao. Si Ginoong Kim iyon, ang bihasa sa parehong ilalim at ibabaw ng mundo. Pero ngayon, may binanggit si Ginoong Kim na isang tao. Hindi niya akalaing may itinatag na kumpanya pala. At kayang bilhin ng 10 pulis, manipulahin ang kaso ng pagbabarena ay hindi lang ako ang may kaya niyan. May isa pa sa sistema ng mga paiskal. Kahit hindi tahasang sinabi ni Ginoong Kim, alam na ni Leon kung sino iyon. Pag-uwi niya, sinimulan niyang usisain si Abogado Lai kung nakilala na ba niya si Ginoong Kim. Sinabi ba niyang isasama kanya sa negosyo, o nangako ba siyang ipapasa sa iyo ang pwesto niya, ha? Sa dami ng tanong na iyon, hindi mapigilan ni Abogado Lai na kabahan. Balak sana niyang ilihis ang usapan para makalusot, pero mahigpit siyang hinawakan ni Ginoong Lai at sinabing ngayong araw, kailangan niya ng sagot. Palagi mong sinasabi na walang pwesto para sa iyo sa on-group. Opo, malinaw na malinaw po sa akin. Pero kung tutuusin, hindi ko po maintindihan kung bakit nangyari ang lahat. Gagawin ko na lang ng maayos ang trabaho ko sa posisyon ko. At higit sa lahat, basta nandyan pa si tatay sa on-group, wala namang magbabago. Ang sagot ni Abogado Lai, nakasunod na nagustuhan ni Ginoong Lai. Mula sa pinakamababang antas, gumapang at nakipagbanggaan siya hanggang ngayon. Alam na alam niya ang karumihan ng mundo ng mga sindikato, kaya ayaw niyang malubog din ang anak niya. Pero hindi niya alam na may nakapaloob na pangalan ni Leon sa sinabi niya. Hindi magbabago ang on-group, pero sa totoo lang, may dalawang kahulugan iyon. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Leon ang mga opisyal at formal na nagdeklara. Nasisimulan na ang opensiba laban sa Bongsan Group. Kung hindi na maayos ang alitan, habang mahina pa ang Bongsan Group, tapusin na natin sila. Nang malaman ni Gu Bongsan ang paglusob ng On, gusto niyang tumakas doon at umiwas. Pero hinaranggan na ang tanging daan palabas. Sa larong ito, naisip na siya mula umpisa hanggang dulo. Unti-unti ring nalipol ang mga malalapit sa kanya. Ang dating chairman noon, pati ang kasalukuyan, lahat ay iisang ikot lang ng tadhana. Ganyan talaga ang kapalaran kapag pinasok mo ang landas na ito. Mabilis na bumigay si Gu Bongsan at lumuhad sa sahig. At ngayon, ang ikatlong tao ng On ay lumitaw sa labas ng pinto. Una niyang yumuko bilang paggalang sa boss na ito. Pero bago pa siya makakilos, pinigil siya ni Leon at siya mismo ang gustong magpaalam sa dating kaibigan na ito ng personal. Sa huli, binigti ni Leon si Gu Bongsan. Mula noon, naging hari ng ilalim ng mundo ang On Group. Pero ang trono ng sindikato, hindi kailanman kulang sa dugo. Ang may hawak ng kutsilyo ngayon, bukas ay handog na sa altar. Matapos umalis ni Leon, ang natitirang buhay na opisyal ng Bongsan. Tumawag kay Ginoong Kim para iulat na patay na si Gu Bongsan. Mula ngayon, si Direktor Hong ang magiging boss ng Bongsan Group. Lumalabas na bago iyon, nakipagkita na pala si Ginoong Kim kay Direktor Hong. Nagkasunduan silang kapag natapos ang lahat, siya ang magiging boss ng Bongsan Group. Pagkatapos noon, agad na ipinabura ni Ginoong Kim ang pangalan ni Gu Bongsan sa pader. Pagkatapos, dahan-dahan umakyat ang imahe ni Leon at Nam Kisok, ay binura rin. Kinabukasan, lumitaw siya sa kulungan. Inilahad niya ang kanang kamay, gustong makipagkamay sa dumating. Pero bigla niyang napansin na wala na ang kanang kamay ng taong iyon. Anong nangyari? Nakakabawi ka pa naman ngayon, siya ang dating numero 1 sa ilalim mo. Si Chairman Go, ang veteranong general sa laban, nakaengkwentro niya si Kizen sa tuktok. Noong taong iyon, pinutol ni Kizen ang kanang kamay niya. Kasabay noon, hinanap din ni Kizen si Boss Leon. Gusto mong malaman kung gusto kanyang patayin, tama ba? Pero ang hindi inaasahan ni Kizen, nagsalita ang chairman. Isang kapatid na hindi niya kilala, si Ginoong Kim na ito. Siya ang taong hinahanap ng Chairman Go. Sa pamamagitan ng network niyang konektado sa pulis, nagbibigay siya ng loob na impormasyon. Mula sa pulisya para takpan ang mga ilegal na galaw ng sindikato. Noong una, wala siyang ambisyon. Hanggang sa pabagsakin ni Kizen ang grupo ni Chairman Go. Doon siya nagsimulang sumandal kina Leon at Gu Bongsan. Palihim din siyang kumita ng malaki, pero hindi niya alam kung sapat na ba iyon. Kinapitan niya ang kahinaan ni Leon at Gu Bongsan. Palihim niya silang ginamit mula sa likod. Hanggang kamakailan lang, may bagong impormasyong nakuha si Ginoong Lai. Napagtanto niya na ang nakaraan at ang kasalukuyan ay halos walang pinagkaiba. Dahil lahat ay minamaniobra lang ni Ginoong Kim sa likod. Kaya kung papatayin ko ang anak ni Chairman Go, hindi ko sinasabing patayin mo siya.
Sinasabi ko lang sa iyo na siya ang tina-target ang nakatatandang kapatid mo. Ganito lang. 11 taon na ang nakalipas, isa palang baguhan si Kishok. Ibig sabihin, sinadya ito ni Ginoong Kim para malaman mo ang impormasyon tungkol sa nakatatanda mong si Go. Ginamit niya ang damdamin mo para kay Kejon para maipahamak ang nakatatanda mong si Go. Tapos ginamit naman niya ang damdamin ni Kejon para kay Kishok para gibain ang sistemang itinayo ni Chairman Go, na itim na mundo. At ngayon, uulitin na naman niya ang lumang pakulo, kay Kishok para hilahin pababa si Kejon, tulad noong 11 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, kalahati pa lang ang nagagawa niya. Halata namang habang tumatagal, mas ilinaw ang lahat. Lubos nang naunawaan ni Ginoong Lai ang pakana ni Ginoong Kim. Pagkatapos, sinabi rin ni Lian kay Kizen na ang pagbabalik ng posisyon kay Kishok ay taos-puso. Pero ngayon, wala na siya. Sa on-group, wala nang lubos na mapagkakatiwalaan, kaya gusto niyang ibalik ang pwesto kay Kizen. Pero sa pagkakataong ito, napansin silang dalawa ni Brother Ba ng sindikato. Lumalabas na sa lihim na bahay na iyon, matapos ang usapan nila ni Direktor Hong. Ang sumunod na nagpakita ay si Brother Ba. Pero, ang itinalagang tagapagmana ng AN ay matagal nang nakalaan, hindi siya. Pagkatapos nun, pumasok si Abogado Lai mula sa labas. At matagal nang naging alaga niya si An Ba. Malinaw na siya mismo ang taong gusto ni Ginoong Kim, na itulak bilang bagong boss ng AN, di ba? Handa na ba kayo? Malinaw namang siya ang pinakapaboritong prosecutor ng liderato. Kahit sobrang asim ng tingin sa kanya, siya pa ang kusang pumasok sa meeting room ng sindikato. At naupo pa mismo sa gintong trono ng underworld. Mula ngayon, sana matuto pa ako sa inyo. Pero kakasara lang ng bibig niya, nang ang isang tao sa sindikato ay biglang tumayo at nagsigawan. Sabi nila, dito sa ilalim ng boss, walang sumusunod sa ayos niya. Sino ba ang mag-aakalang hindi man lang nagalit si Abogado Lai, at sinabi pa, na ang mga ayaw sumuporta sa kanya ay umalis na agad, ngayon din. Akala mo tapos na nang tumayo ang lahat at lumapit sa pinto, pero narinig nila ang sigaw ng tauhan. Sinubukan siyang tapusin ng iba, at ito ang tunay na autoridad ng bagong pinuno. Itong matandang kargador ay marunong din tumano sa sitwasyon at voluntaryong bumalik sa dati niyang pwesto. Ang tatay ko, ayaw niyang madumihan ang dalawang kamay niya sa sobrang dugo, pero ako, hindi. Pagkatapos kong ayusin ang mga lumang aso sa gang, ang kasunod ay ang tatay mo, si Ginoong Lai, nang marinig niyang pinalitan na siya ng anak niya. At kasama si Ginoong Kim, nang matapos ang usapan, mukhang gulat na gulat si Ginoong Lai. Ito pa ba ang anak niyang maayos at masunurin? Gaano pa ba kademonyo si Ginoong Kim, ganoon din kasahol ang daan ng underworld. Nauunawaan ng lubos ni Ginoong Lai kaya gusto niyang ipasa ang pwesto kay Kishok. Ayaw niyang sundan ng anak niya ang landas na ito, dahil ang hantungan ng ilalim ay wala ng iba kundi bangkay. Pero ang kabataan, kabataan pa rin. Dahil sa tapang, diretsong sinusugod ang pader. Kung hindi mo ito dadaanan mismo, hindi mo mauunawaan. Pagkatapos, naglabas siya ng utos ng pagdakip at gustong gamitin ang bigat ng batas para kontrolin ang tatay niya. Gago ka ba? Akala mo mapipigilan ako ng basurang papel na ito? Akala mo susunod sa iyo ang dati kong mga tauhan? Kung ayaw nilang makinig sa akin, ipapasunod ko sila sa tinig na ito. At sasabihin ko ang pinakamahigpit na salita, kahit nakaupo lang ako sa harap ng screen, ramdam ko ang determinasyon niya. Malinaw na hindi pa rin alam ni Ginoong Lai na naglakas loob si Abogado Lai na humarap sa kanya ng hayagan. Kaya naghanda na siya ng lahat ng maigi, hanggang sa paalalahanan siya ni An Ba tungkol kay Abogado Lai. Maya-maya pa, kailangan pa niyang humarap kay Ginoong Kim. Doon lang naunawaan ni Ginoong Lai, na napalitan na ang amo sa mundo ng sindikato niya. Pagkatapos, nagkita sina Abogado Lai at Ginoong Kim sa art room. Kasama pa ang isang kahilingang para imbestigahan si Ginoong Kim. Diretsyong sinabi ni Abogado Lai na pwede niyang palipasin na lang ang bagay na ito. Ang mundo ng matatanda ay palitan ng interes. At matalino ka naman, Ginoong Kim. Ano ba ang gusto mo? Isang posisyon. Ang gusto ko ay pag-isahin ang An at ang Bongsan. Tapos, maupo sa pwestong iyon. Malinaw na ambisyoso si Abogado Lai. Iyan din ang dahilan kung bakit pumayag ang pangatlong tao na sumama sa kanya. Siguro, ang sinabi ni Lian ay may kapalit at panganib. Noon, lalo nitong itinulak si An Ba papunta sa panig ni Abogado Lai. At kahit pumayag na si Ginoong Kim sa hiling ni Abogado Lai, nirecord niya ang usapan. Kahit maging hari ka pa ng ilalim ng mundo, mananatili ka pa ring nakatapak sa ulo ni Abogado Lai, nang buksan niya ang mahalagang kahon ng seguridad. Puro USB ng mga hari ng ilalim ng mundo ang laman. Ipinapakita rin nito na ang eskandalo ng dating chairman ay gawa talaga niya. Tahimik niya itong minanipula. Sa susunod, maayos tayong magtulungan, Ginoong Prosecutor. Ang pakiramdam na kontrolado mo ang lahat ang pinakamasarap niyang nilalasap sa mga nagdaang taon. Pero kahit gaano ka pa kagaling, at gaano ka pa kakalkula, may oras ding pumapalya. Si Kizen na akala niya ay tapos na,
Naglakas loob pang dumiretso hanggang sa pintuan. Nang mapagtanto niyang matalino pala si Kizen, agad niyang naintindihan na si Chairman Lai ang dahilan. Si Makhilo at si Kizen, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Diretsyong sinakal siya, at gusto nilang burahin ang taong iyon sa mundo. Sino ba ang mag-aakalang may lalaking lilito ngayon? At may iligtas si Ginoong Kim nang makilala ni Kizen ang mukha ng lalaki. Doon niya lang napag-alamang kalaban pala niya dati iyon. Matagal nang hindi nagkita ang matanda at ang 2 taong ito na dati namang walang alitan. Naglalaban para sa sariling kampo, marahil may lihim na dahilan. Malalim ang pagkalinga ni Chairman kay matandang Trin. Sa pangungumbinsi ni Ginoong Kim, agad siyang pumayag na kalabanin si Kizen. Pero ngayon, biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis. Napilitang pansamantalang itigil ang bakbakan ng 2, pero hindi papayag si Kizen na matapos lang doon. Tumawag agad siya, at inutusan si matandang Siyam na siyasatin ang background ni Ginoong Kim. At sinabi niyang huling beses na niya itong guguluhin. Pero lalo lang itong nagpasakit ng ulo kay matandang Siyam. Bilang middleman, pwede pa siyang mabuhay. Hanggang ngayon, nakaligtas siya dahil mahigpit siyang sumusunod. Sa sariling limitasyon na ito, Kizen. Alam mo ba kung bakit ang isang walang silbi, na tulad ko ay nabuhay pa hanggang ngayon, dahil wala akong sinubukang gawin? Kung ano ang hindi pwedeng gawin, malinaw na malinaw ko iyong nakikita. Ang gusto mong gawin, hindi mo rin magagawa, at pati iyon ay hindi rin pwede. Ibig sabihin, huwag kang gulo ng gulo sa pulis. Kung hindi, malaking gulo ang aabutin mo. Ang gusto mo bang gulo sa Kishok ay ayos lang, di ba? Kita mo, kailangan ng tao na malinaw ang pwesto niya. Kapag isa kang piyesa, huwag mong isipin ang buhay ng manlalaro. Ang hindi marunong manggulo, huwag na huwag talagang manggulo. Pero ngayon, nasa pagitan na ito ng aksyon agad at aksyon mamaya. Matalinong pinili ni matandang Siyam ang bandang huli, at mabilis itong naipasa. Natunton ng aming network ng misyon sa Murem ang sasakyan ni Ginoong Kim. Nang makita ito ni matandang Siyam, agad niyang itinuro ang lokasyon kay Kizen. Tapos na dapat lahat. Pero pagdating niya sa parking area, napansin niyang ang bumaba sa kotse ay si matandang Trin. Lumalabas, ginamit pala siya ni Ginoong Kim. Alam niyang hindi palalampasin ni Kizen ito sa kanya. Kaya pinasakay niya sa kotse si matandang Trin para mailigaw ka. Hindi nga naman basta-basta makakaligtas sa banggaan ng isip ng mga manlalaro sa chessboard. May lakas din naman ng loob si matandang Trin. Hinarap si Kizen ng walang maraming salita, kailangan niyang ipaghiganti ang dati niyang amo, at mukhang napansin niya si Kizen. Ayaw mong makipagbakbakan, heto, salo mo ang punyal. Sinasabi rin niya kay Kizen, this time, walang paligoy-ligoy. 11 taon na ang nakalipas, pinutol na ni Kizen ang kanang kamay niya. Kaya sa mga nagdaang taon, palagi siyang namuhay sa sakit, kung wala lang sana ang alitan sa loob ng gang na iyon. Baka matalik na magkaibigan na sila ngayon. At si Kizen, matapos mahawakan ng punyal, wala nang nianino ng awa. Ang sunod-sunod na pag-atake niya, ay agad nagpaalam sa matanda na bumalik na ang lalaking iyon. Pati ang huling saksak, tumimo pa sa pekeng kamay niya. At tuluyan niya itong ipinako sa takip ng makina ng sasakyan. Nang makita niyang wala ng takas, mariin niyang inalis ang kasuklam-suklam na pekeng kamay. Pero noon, hindi naman niya talaga kaaway si Kizen. At ngayon na isang kamay na lang si Kizen, hindi niya gustong tuluyang wasakin ang dati niyang kaibigan. Sa puso niya, lagi pa rin siyang may respeto sa mga nauna sa kanya. Pero bago pa niya maibalik ang pekeng kamay sa kanya, biglang tumayo si matandang Trin at sinakal si Kizen mula sa likod. Buti na lang, nakita ni Kizen ang punyal sa sahig. Mabilis niya itong dinampot, at napakinabangan ang talam ng punyal. Nakalaya ka na. Isang saksak sa tiyan ni matandang Trin. Pero mahinahon pa rin niyang binawi ang lakas, mula noon o ngayon man. Hindi kanya kailanman itinuring na iba, kahit dati pa. Hindi mo ba matanggap na talunan ka na nga, gusto mo pa akong latin? Pagod na si matandang Trin, at sa huling sandali ng buhay niya, ayaw na niyang magkunwari pa. Sinabi niya kay Kizen ng pasensya, sa mundong ito, walang magandang kahinatnan ang trabahong ito ngayon. Naisip na rin niya noon pa. Hindi kanya kailanman sinisi. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono mula sa bulsa. Tinawagan niya si Ginoong Kim para magpaalam na hanapin siya sa labas. Sa labas, pulis siya. Isang mahusay na hepe ng pulisya. Pero sa likod ng tabing, tagapagtakip siya ng kadiliman. Palihim niyang kinokontrol ang tahimik na kaayusan ng lugar. Kapag gusto niyang may patayin, tiyak na hindi naaabot ng 2 araw. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigo pa rin siyang patayin si Kizen. At mas masahol pa, napuntahan siya mismo ni Kizen sa bahay. Alam niyang ipinagkanulo na siya ni Leon. Bigla rin niyang naunawaan, habang mas marami kang alam, mas marami ring panganib ang pwedeng sumakal sa iyo. Kaya nagpanggap siyang tatawag at nag-imbita kay Leon na magkita. Ang totoo, gusto niya itong alisin agad sa araw na iyon. At tila naamoy ni Leon ang panganib. Agad niyang ibinaba ang nakadekorasyong panel sa dingding.
Tapos Tiny Pay ang password ng safe at kinuha ang matagal ng nakatagong revolver. Mabilis, dumating na rin ang alalang kinatatakutan ni Leon. Nakita niyang may hawak na talam si Ginoong Kim. Gusto niyang tapusin ang dati niyang kaibigan. Pero habang papalapit ng dahan-dahan si Ginoong Kim, biglang humugat si Leon ng revolver mula sa likod. Natigilan si Ginoong Kim. Hindi niya inakalang may ganito pang galaw si Leon, pero hindi siya nataranta. Sa halip, sinamantala niya ang sandaling hindi nakabawi si Leon. Matapos ang ilang sagupaan, nailigtas niya ang sarili mula sa banta sa buhay. Sa huli, hindi pa rin natalo ni Leon si Ginoong Kim, at sa mismong sandaling iyon, dumating na si Kizen. Nang buksan niya ang pinto, si Leon lang ang nakita niyang nakaupo at tulala sa silya. Pagkatapos, nagsulputan mula sa likuran ang napakaraming pulis. Isiniksik nila ang baril sa kamay ni Kizen. Siya na ngayon ang pinaghihinalaang pumatay. Ngayon ay aarestuhin ka ng batas, Ginoong On. Kasunod nito, dahan-daang lumabas si Ginoong Kim mula sa likuran. Marahil, mula pa nang matanggap niya ang tawag ni Matandang Trin. Handa na niya ang plano para sa sitwasyong ito. Totoo nga ang kasabihan, ang naninira sa iyo, alam na alam pa ang sakit na dinanas mo. Pero may kinaligtaan si Ginoong Kim. Si Abogado Lai pala, nakikinig sa likod ng pinto. Matagal nang naglagay ang ama niya ng tagapakinig sa kwartong ito. Noong pinatay ni Ginoong Kim si Leon, malinaw na narinig iyon ni Abogado Lai sa ibabang palapag. Nang makita niya ang bangkay ng ama niya, hindi naman siya ganoon kalungkot. Baka kasi, mas madali na niyang makokontrol ang On. Ito rin mismo ang gusto nila. At sa sandaling iyon, matagumpay na naipasa ni Ginoong Kim ang kaso kay Kizen. Hindi na niya napigilan ang tuwang nasa loob niya. Diretsahan niyang ikinwento kay Kizen ang buong plano. Siya at si Abogado Lai ang nag-utos ng lahat. Pinatay ang kapatid mo, sinisi ka pa sa gulo, tapos inalok ka ng pagkakataong maghayganti. Ganyan ka nila hinayla, tulad ng isang halimaw na gutom sa dugo. Tinulungan nila akong matapos ang paglilinis sa Bongsan at On. Tulad noong 11 taon na ang nakalipas, ginamit ka nila para pabagsakin ang boss. Buong buhay mo, ginawan ka ng plano ni Ginoong Kim. Habang nasa biyahe papunta sa kulungan, bigla niyang napansing may mali sa paligid. Balak mo ba akong patayin dito? Sa matinding pagbubunuan, yumanig ng todo ang sasakyan. Sa oras na iyon, agad bumunot ng baril ang leader ng convoy. Pero pagputok niya, nasunggaban ni Kizen ang kamay niya sa tamang tiyempo. Kaya ang baril na iyon, naging sandata pa laban mismo kay Kizen. Mabilis na nabura ang mga tao sa loob ng sasakyan. Maging ang driver, hindi rin nakaligtas sa sasakyan. Nabangga ang manibela sa pader at gamulong ng pakaliko sa lagusan. Buti na lang nang tumigil ang sasakyan at dumulas, nakaligtas si Kizen ng swertihan. Siya ang unang sumibat agad ng akala niya tapos na ang panganib. Hindi niya inakalang pati ang hepe ng kulungan ay ganyan din pala kaswerte. Mukhang malas nga, ang huling halakhak pa rin ni Kizen ang nakuha ng ulol na iyon. Pero nang makita niya kung sino ang dumating, napagtanto niyang hindi pala iyon ang sariling swerte niya. Kundi si Matandang Siyam, ang lalaking laging inaapi pero siya ang nagligtas sa kanya. Lumalabas na nakatanggap pala siya ng mensahe para pumunta rito at linisin ang lugar. Ang pagkamatay ni Kizen, pero ang nararamdaman niya sa puso para kay Kizen. Dahil hindi niya kayang aipatambo pa ito, ibinigay niya kay Kizen ang mga dokumento ni Ginoong Kim. Tapos binigyan pa niya siya ng isang teleponong walang pangalan. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala at ipaghiganti si Kejun. Nakita ng lalaki ang tibay niya. Pero sa harap ng kahinaan, agad siyang binalik sa mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noon, isa pa lang siyang batang walang laban na bagong solte sa grupo. Ang unang boss na sinundan niya ay si Matandang Siyam, ang buhay ayaw mamatay. Mula noon, si Matandang Siyam matapos iligtas si Kejun ay naunawaan din. Sa pagkakataong ito, lumampas na siya sa hangganan kaya nagpasya siyang magtago muna sa ibang bansa. Sino ba ang mag-aakala na pagkasakay pa lang niya sa jeep ay pinaslang na siya? Buti na lang at ang mga taon niya sa mundo ng sindikato ang tumulong para saluhin niya ang suntok. Nakaganti siya at nakatakas ng buhay matapos ang panganib. Tinawagan niya ang matalik niyang tao, pero sa panaginip man lang hindi niya inakalang tatraydorin siya nito. Pagkatapos ay iniulat ng taong iyon kay kuya ng An na patay na si Matandang Siyam. Mukhang sa susunod, papalitan na ng taong iyon ang pwesto ni Matandang Siyam. Magiging bagong tagapamahala ng Murem, at si Abogado Lai ay gustong burahin hindi lang siya. Ang susunod niyang target ay si Ginoong Kim. Ang pumatay sa ama niya, hindi niya hahayaang may umapak sa kanya. Gusto niyang muling sulatan ang bagong kabanata ng mundo ng sindikato. Pero bago kumilos, kailangan munang makuha ang lihim ng mga dokumento tungkol sa On. Ginamit ang lakas ng sindikato para lusubin ang himpilan ng pulis. Malinaw na walang saysay iyon, pero gumana ang utos ng paghahalughog. Kinabukasan, dumating ang mga tagayusig sa himpilan ng pulis. Dala ang buong mga dokumento, at pag nalaman iyon ni Ginoong Kim, huli na ang lahat. Mukhang minamaliit niya ang binatang ito. Napakabilis magbago ng sitwasyon, pati siya ay nabigla.
Kaya nagpa siyang gamitin ang mamamatay tao. Tinawagan niya ang mamamatay taong inalagaan niya. Hoy ulol, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Gusto mo bang ibalik kita sa listahan? May international na manhunt, tumawag ka agad sa akin. Hindi niya akalaing matagal nang nabili ni Abogado Lai ang mamamatay taong inalagaan niya. Mula sa pangakong binigay ni Lai, sapat na ang pagtalikod niya para magamit niya ang pagiging tagayusig para itaga. Wala nang takas, manatili ka na lang sa Korea. At ang unang misyon niya ay patayin si Ginoong Kim. Kasabay nito, umasa rin si Kizen sa mga pahiwatig na ibinigay ni Matandang Siam. Pagdating niya sa taguan ni Ginoong Kim, hindi niya inakalang may mamamatay taong sumalubong sa kanya. Bago pa matapos ang misyon, sobrang lupit ng pag-atake ng mamamatay taong iyon. Lahat ng galaw ay tumatama sa mahina niyang bahagi, buti na lang matibay din ang katapat ni Kizen. Nagkakasabay silang dalawa sa labanan kaya mahirap tukuyin kung sino ang lamang. Nam Kizen, malas mo talaga, balak ko sanang patayin muna si Ginoong Kim bago ka. Kaya hirap na hirap si Kizen, isang maliit na pagkakamali lang at mamamatay siya rito. At sinamantala rin ng mamamatay taong iyon ang pagkakataon, isang malakas na sipa ang tumilapon sa kanya. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabi na si Nam Ki-jun ay hanggang doon lang. Parang kapatid niyang lalaki, wala siyang puwersang pampalagkasan. Doon na napagtanto ni Kizen na ang lalaking nasa harap niya ang tunay na salarin. Pumatay sa sarili niyang kapatid, akala mo lalong lalakas ang loob niya. Pero sobra pa rin ang lakas ng sandata para sa isang tao lang. Hindi pa rin makaganti ng maayos si Kizen, at biglang buong lakas na umatake ang mamamatay taong iyon. Sunod-sunod ang mga saksak sa katawan ni Kizen, parang tapos na ang laban. Pero ayaw sumuko ni Kizen, ibinuhos niya ang lakas para itulak ang mamamatay taong iyon sa pader. Agad na inilipat ng mamamatay taong iyon ang kutsilyo sa kanang kamay. Muli nitong sinaksak ng malakas ang tiyan ni Kizen, at nakita niyang ubos na si Kizen. Alam ng mamamatay taong iyon na nasa harap na niya ang panalo. Kaya nagpas siyang magpakawala ng huling hampas, pero naipasangga ito ni Kizen gamit ang kamay. Kung nahawakan na niya ang mamamatay taong iyon, turn na ni Kizen ang magsimula ng husto. Pagkatapos ay hinugot niya ang kutsilyong hawak nito. Naalala niya ang sugat sa leeg ng kapatid niya, kaya wala siyang pagdadalawang isip na gumamit din ng kaparehong paraan. Para maranasan din ito ang matinding pagkadismaya na dinanas ng kapatid niya. At nang makita ni Ginoong Kim si Kizen sa kamera ng pagsubaybay, hindi niya napigil ang manlamig ang batok niya. Bakit ba ang hirap ng aipakulong ng lalaking ito? Kaya pinulot niya ang baril sa sahig at siya mismo ang humarap sa lalaking ito. Pero imbes na barilin si Kizen, agad niya itong inimbitahang kumampi sa kanya. Kapag napapatay na niya si Abogado Lai, siya na ang magiging hari ng ilalim ng mundo. Sino ba ang mag-aakala na hindi lahat ay mahal ang pera at kapangyarihan? May mga taong gusto lang mamuhay ng payapa, pero nang tuluyang tumanggi si Kizen kay Ginoong Kim, ibig sabihin pwede nang magpaputok si Ginoong Kim ng diretsahan. Ikaw, lasing ka na nga, ayaw mo pang uminom ulit, gusto mo pa ng parusang inuman. Akala mo ikaw ang reyna ng langit, ha? Nang bumagsak si Ginoong Kim wala na siyang pakialam sa sakit. Mabilis siyang damapa sa ilalim ng sofa dahil may itinago siyang matalim na kutsilyo doon noon pa. Pero sa usapang laban, paano siya magiging kalaban ni Kizen? Matapos masaksak ng kutsilyong iyon, wala na ang kanyang kayabangan. Iniabot niya ang kamay niya para magmakaawa ng buhay, pero tinanggihan siya ni Kizen sa kilos mismo. Sa huli, ang lalaking sanay sa lahat ng madidilim na mundo. Ang dating puting mundo ay bumagsak na sa pribadong silid. Para sa planong ito at sa target na paghihiganti ni Kizen. Iisa na lang ang natitira, kaya di siya tumigil sa pag-iisip sa libing ni Leon. Matapos ihatid ang boss na ito sa huling lakad, sinabi niya kay Abogado Lai na ayusin ang libing ng maayos. Hindi pa ngayon ang araw para sa parusa niya. Pagkatapos, pumunta si Kizen sa pinagkakatiwalaan ng nakababatang kapatid. Ibinigay niya rito ang USB na nakuha niya sa lugar ni Ginoong Kim. Sinabi niya na ilabas iyon sa tamang oras. At sa kabila, matapos ang libing, si Abogado Lai ay ipinatawag ang mga kasalukuyang tauhan ng Bongsan. Gusto niyang ibuod ang mga pagsisikap sa mga nagdaang araw. Gusto kong bumuo ng bagong teritoryo na walang makakagalaw. Kung hahawakan ito bilang anak ni Leon, malamang hindi kakayanin. Pero bilang tagayusig na si Lee, kaya kong gawin. Agad na nahikayat si Direktor Hong sa sinabi niya. Pero mas mahalaga pa rin ang lakas ng Bongsan. Hindi na nito kayang salubungin ang On, kaya kinabukasan. Opisyal nang nagsimula ang pag-iisa ng dalawang angkan at inimbitahan pa ang mga matataas na opisyal ng mga kagawaran. At ng sektor politikal para dumalo, pero habang gumuguhit pa si Abogado Lai ng isang dakilang plano. Biglang kumalat online ang recording file ni Abogado Lai. Tama, ang pinagkakatiwalaan ng nakababatang kapatid ang pumili na ilabas ito sa sandaling ito. Bigla, sa buong internet, pawang balita ng pamamaslang niya ang kumalat. At ang mga matandang lobo sa arena ang syempre pinakamakakaalam sa ugnayan ng pakinabang at pinsala, kaya agad niyang nilinaw ang hangganan kay Abogado Lai.
Pero sino ba ang mag-aakala na babalik pa ang nakakataas na nakasalamin? Pumunta lang siya rito para kutsain si Abogado Lai. Ang kutsain siya ay parang sabihing isa lang siyang half-baked na tauhan sa madilim na mundo. Lalong ikinagalit nito si Abogado Lai. Halatang naguluhan ng husto si Abogado Lai. Hindi na niya alam kung paano haharapin ito. At sa sandaling iyon, kalmado ring tumayo si kapatid na ba at sinabihan si Abogado Lai na umalis na agad. Habang abala siya, nakarating na rin dito si Kizen. Gusto mong tapusin ang huling target ng paghihiganti. At ang mga humaharang sa daang ito, malinaw na hindi mo tunay na kalaban. Para maiwasan ang mga walang saysay na sakripisyo, lumabas si kapatid na ba at sinabihang tumigil sila. Nirerespeto pa rin niya si Kizen tulad noon, pero alam din niyang hindi iyon madaling palampasin. Kaya sinabi niyang siya mismo ang maghahatid sa kanya. Pero di inaasahan, pagpasok pa lang niya sa loob, biglang umatake si kapatid na ba mula sa likod. Talagang sablay at dayaan lang ang mundo ng mga tulisan. Kapag kaharap ang isang malakas na kalaban, hindi sila nag-aatubiling gumamit ng lahat ng paraan para tapusin ito. Ito ang tungkulin ko, patawad. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mapigilan ni kapatid na ba. Sa totoo lang, si Kizen ang pinakamatibay na nananatili rito. Pagkatapos ay tuwid siyang pumasok sa opisina, pero nang makita siya ni Abogado Lai, hindi agad bumunot ng baril si Lai kundi sinabi kay Kizen na masama pala ang lugar na ito gaya ng iniisip niya. Kung alam niyang ganito ka-boring, matagal na sana siyang hindi umupo rito. Lahat ay nagkakandara pa para sa posisyong ito at walang atrasan sa kahit anong paraan. Pero kapag narating mo na ang tuktok, ang matitira na lang ay kawalan. Dahil pagkatapos nyun, pababa na lang ang daan. Malinaw na si Kizen ang taong minsang umakyat sa rurok, saka lang niya mararamdaman iyon, at sinabi rin ni Abogado Lai na isa raw siyang taong bugso ng damdamin. Mahilig siya sa pakiramdam ng panalo at sa paghanga ng iba, kaya gusto niyang tuloy-tuloy na umahan hanggang tuktok, maging isang tulad ng ama niya. Pero sinabi ni Kizen sa kanya, na ang maging gaya ni Chairman Lai ay mangangahulugan ng mas maraming pasan at mas matinding sakit. Hindi niya gustong sundan mo ang yapak niya dahil alam niya ang sakit na kapalit nito. Pagkatapos siyang sermonan, hinugot ni Kizen ang patalim sa bulsa. Panahon na para tapusin ang lahat ng daan sa mundo ng mga gangster. Kapag nagsimula na, hanggang dulo lang ang tuloy. Huwag kang dadaan dito. Gagaw ka, sinabihan na kitang huwag nang dumaan dito. Kapag nagsimula na, hanggang sa dulo lang. Ang sinabi na ito ay hindi lang tungkol sa hindi mapatawad na galit ni Kizen, kundi tungkol din sa buhay na parang bangungot ng mundo ng mga gangster. At ngayon, wala nang pakialam si Kizen kung mabuhay pa siya. Kahit baril ay itutok pa sa noo niya, hindi niya iisipin ang pag-atres. Sa puntong iyon, naintindihan lang ni Abogado Lai ang sinabi ng ama niya tungkol sa mga tulad nila. Ang mabuhay araw-araw sa bangungot ay ano bang ibig sabihin? Mukhang talagang hindi nga siya para sa mundo ng mga gangster. Pagkasabi niya yun, gusto niyang tapusin ang sarili niya, pero maagap siyang napigilan ni Kizen. Gaano karami mang plano, hindi pwedeng basta na lang siyang hayaang makatakas. Sa huli, personal na inihatid ni Kizen si Abogado Lai sa pangarap nitong bumuo ng bagong teritoryo, na maaari lamang maisakatuparan sa susunod na buhay, at si Kizen. Ang sugatang bumalik sa kampong pinapatakbo niya. Naalala niya ang sinabi ng nakababatang kapatid na gusto nitong talikuran ang lahat. Hanggang dito na lang muna ang trabaho natin sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng bihira at pumayag. Pero nakalulungkot, ilusyon lang pala iyon bago pa man siya paslangin. Pagbalik niya sa totoong mundo, si Nam Ki-jun ay duguan ang mukha at punong-puno ng sugat mula sa kutsilyo at baril sa buong katawan. Sa wakas, nailabas na rin niya ang lahat ng emosyon niya sa sandaling ito. Pagkatapos ay inubos niya ang huling hininga at tuluyan ng nakalaya sa mundong ito. Buong buhay niyang ginamit ang dahas para protektahan ang pamilya. Pero sa huli, sa pamamagitan lang ng kamatayan natupad ang pangakong iyon sa kampo. Sa nakababatang kapatid, marahil mula nang tumapak siya sa mundong madilim. Nakatakda na ang ganitong wakas.